Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ang mansyon ng mga Branson ay kasing lamig ng sementong bumubuo dito. Para kay Mia, ang bawat sulok ng bahay na ito ay paalala ng kanyang pagkakamali. Ang umibig sa isang lalaking ang puso ay nakalaan na sa iba. Si Luke Branson ay hindi lamang ang kanyang asawa, siya ang kanyang naging mundo. Ngunit sa mundo ni Luke, si Mia ay isa lamang dekorasyon sa mga business dinner. Isang pirma sa isang kontrata at isang anino sa likod ng tunay nitong minamahal. Ang sarili niyang bunsong kapatid sa ama, si Taylor. Nakahanda na ang dinner, Luke? Mahinang sabi ni Mia habang nakatayo sa pintuan ng study room. Di man lang nag-angat ng tingin si Luke mula sa kanyang laptop. Mauna ka na, may tinatapos pa ako. Laging ganito, walang pagtingin, walang haplos. At ang mas masakit, alam ni Mia kung bakit. Sa kabilang kwarto, narinig niya mahinang tawa ni Taylor sa telepono. Alam niya, si Luke ang kausap nito kanina bago to pumasok sa opisina. Isang gabi habang nag-aayos ng gamit, nakaramdam si Mia ng matinding hilo. Sa banyo, ang dalawang guhit sa pregnancy test ay tila mga hatol ng kamatayan. Buntis siya at kambal pa. Nanginig ang kanyang mga kamay. Naalala niyang Section 4 Clause 2 ng kanilang marriage contract. No children shall be conceived during the duration of this arrangement. Para kay Luke, ang kasal na ito'y pansamantala lamang hanggang sa makuha niya ang kumpanya ng ama ni Mia. Anong gagawin ko? Bulong ni Mia sa dilim habang hinahaplos-haplos ang kanyang tiyan na wala pang bakas ng buhay. Habang tinatago ni Mia ang kanyang kalagayan, mas lalo nagiging lantaran ng ugnayan ni na Luke at Taylor. Isang gabi nakita niya silang magkayakap sa garden. Luke, kailan mo ba siya hihiwalayan? Tanong ni Taylor. Ang boses ay puno ng pambubuyo. Konting tiis na lang, Taylor, malapit na, sagot ni Luke. Durog na durog ang puso ni Mia. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay nagbibilang na lang ng mga araw para lisanin siya. Paano niya sasabihin ang tungkol sa mga sanggol? Lumipas ang mga linggo at ang morning sickness ni Mia ay hindi na lamang tuwing umaga. Kahit ang amoy ng paboritong pabango ni Luke ay nagdudulot na sa kanya ng labis na pagsusuka. Isang gabi, habang may mahalagang business, gala silang kinakailangan daluhan. Halos hindi makatayo si Mia dahil sa sobrang pagkahilo. Mia, bilisan mo! Hindi pwedeng mahuli tayo sa event ni Mr. Henderson? Bulyaw ni Luke mula sa labas ng kanilang silid. Ang boses nito ay walang bahid ng pag-aalala, kundi purong obligasyon lamang. Sandali lang, Luke. Susunod na ako. Sagot ni Mia habang pilit siyang naglalagay ng makapal na concealer para itago ang pamumutla ng kanyang mukha. Sa loob ng engrandeng ballroom, pilit nang umingiti si Mia habang nakakapit sa braso ni Luke, ngunit ang kanyang paningin nakatuon kay Taylor na suot ay isang pulang bestida na tila nang aakit sa bawat sulyap ni Luke. You look pale, Mia. Are you sure you're not just making excuses to get attention? Bulong ni Taylor nang lumapit to sa kanila habang pansamantalang umalis si Luke para makipag-usap sa mga investors. I'm fine, Taylor. Huwag mo kong intindihin. Malamig na sagot ni Mia. Dapat lang. Dahil alam nating dalawa ng atensyon ni Luke ay hindi mapupunta sa'yo. Kahit ano pang dramang gawin mo, pagmamalaki ng kanyang stepsister. Hindi tanga si Luke. Napansin niya ang mabilis na pagkulong ni Mia sa banyo at ang unti-unting pagbabago ng pangangatawan nito. Isang gabi, pumasok siya sa kwarto nang hindi kumakatok at nahuli niya si Mia na mabilis itinago ang isang bote ng vitamin sa loob ng drawer. Ano yon? Tanong ni Luke, ang kanyang mga matay naniningkit sa pagdududa. Wala, supplements lang para sa pagkapagod. Iwas tingin ni Mia, nasagot. Lumapit si Luke at hinawakan ang braso ni Mia. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Mia ang init ng balat ni Luke. Siguraduhin mo lang, Mia. Tandaan mo ang pinirmahan mo
I don't want any surprises that could jeopardize our agreement. Kapag nakuha ko ng shares ng kumpanya, malaya ka na. Don't make things complicated by getting sick or worse. Ang salitang worse para kay Luke ay ang pagkakaroon ng anak sa kanya. Nadurog ang puso ni Mia. Paano niya sasabihin ng complication na kinatatakutan ni Luke ay dalawa na at kasalukuyang lumalaki sa loob niya? Isang hapon, habang wala si Luke, hinalughog ni Taylor ang silid ni Mia. Doon niya nahanap ang nakatagong ultrasound result mula sa isang private clinic na pinuntahan ni Mia ng palihim. Nanlaki ang mga mata ni Taylor. Twins? You bitch! Imbes na matakot, isang madilim na plano pa ang nabuo sa isip ni Taylor. Alam niya, kapag nalaman ni Luke na nilabag ni Mia ang kontrata, agad nitong palalayasin, ngunit gusto niya higit pa roon. Gusto niyang masiguro na hindi na talaga babalik si Mia sa buhay nila. Nang dumating si Mia, nadatnan niya si Taylor na hawak ang kanyang ultrasound picture. Ibigay mo sa akin yan, Taylor, sigaw ni Mia. Sinusubukan na bawiin ang litrato. O Mia, sa tingin mo ba, matutuwa si Luke? Kapag nalaman niyang ginamit mo ang katawan mo para lang talian siya, he will hate you more than he already does. Panguuyam pa ni Taylor. I will give you a choice. Umalis ka na ngayon din, maglaho ka na parang bula, o ako mismo magpapakita nito sa kanya at sisiguraduhin ko, wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa annulment ninyo. Napatigil si Mia sa kanyang narinig. Ang kanyang mga anak ang nakataya. Sa isang panig ay ang lalaking mahal niya at tila naman walang puso. Sa kabilang panig ay ang kaligtasan ng kanyang mga sanggol mula sa pamilyang punong-puno ng puot. Di na nakapaghintay si Taylor. Para sa kanya ang bawat segundong nananatili si Mia sa mansyon ay banta sa kanyang ambisyon. Sa gabi ng anibersaryo ng kampanya ng mga Branson, isang malaking pagtitipon ang ginanap. Lahat ng mahalagang tao sa mundo ng negosyo ay naroon. Si Mia noon ay nasa ika-4 na buwan na ng kanyang pagbubuntis, hirap na hirap itago ang kanyang baby bump sa ilalim ng isang maluwag na gown. Panay ang iwas niya sa alak at pilit na tinatago sa mga sulok ng ballroom. Look, may kailangan kang makita? Nakangiting sabi ni Taylor habang papalapit sa mag-asawa. Hawak niya ang kanyang phone habang pinapakita ang litrato ng ultrasound na ninakaw niya. Taylor, hindi ngayon. Maraming tao. Saway ni Luke, bagaman bakas sa mukha niya ang pagkapagod. No, look, it's about Mia. Ang tungkol to sa katapatan niya sa kontrata ninyo, pagpapatuloy ni Taylor. Bago pa makakilos si Mia, ipinakita na ni Taylor ang screen ng phone kay Luke. She's pregnant, Luke, at hindi lang isa kundi kambal. Niloko ka niya. Ginamit niyang pagkakataon para masigurado na hindi mo siya mapapaalis. Tumigil ang mundo ni Luke. Tumingin siya kay Mia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong galit, pagkalito at sakit. Is this true, Mia? Hindi makapagsalita si Mia. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot para kay Luke. Binalaan kita, malamig na sabi ni Luke. Ang sabi ko sa iyo, huwag mong gagawing komplikado ang lahat. At ngayon, ginawa mong kaisa-isang bagay na pinagbabawal ko? Look, makinig ka muna. Pagmamakaawa ni Mia habang hinahawakan ang braso ng asawa. Ngunit marahas nang tinabig ni Luke ang kanyang kamay. Umalis ka. Ayaw kitang makita. Look, gabi na at masama ang pakiramdam ko. I said leave. Sigaw ni Luke na naging sanhi ng paglingon ng ilang mga bisita. Huwag kang babalik sa mansyon hanggat hindi ko sinasabi. I don't care where you go. Dahil sa hiyang nararamdaman at sa bigat ng emosyon, mabilis na lumabas si Mia ng ballroom habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Sa labas, malakas ang ulan. Habang naglalakad siya patungo sa parking lot, nakaramdam siya ng kaunting kurot sa kanyang puson. Ang stress at pagod nagsisimula ng maningil. Samantala, naiwan si Luke sa gitna ng ballroom, ngunit imbes makaramdam ng tagumpay, nakita niya ang ngisi sa labi ni Taylor at doon siya natauhan. Nakita niya ang pagkapit ni Taylor sa kanyang braso, tila naghihintay ng papuri. Masaya ka na? Tanong ni Luke, ang boses ay puno ng pait. Luke, ginawa ko lang to para sa'yo.
No, Taylor, you did it for yourself. Sagot ni Luke. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Naalala niyang mukha ni Mia bago to umalis, ang pamumutla nito at ang takot sa mga mata. Naalala niya ang mga gabing naririnig niyang sumusuka ito at ang mga supplements na itinago nito. Hindi ito panloloko. Ito ay isang babaeng natatakot mawala ang mga anak niya sa kamay ng isang amang walang puso. Kumaripas ng takbo si Luke. Palabas ng hotel, hindi pinansin ang tawag ni Taylor. Sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya ang sasakyan ni Mia na papalayo. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse at sinundan to. Mia, please stop the car. Bulong ni Luke sa sarili habang pilit binibilisan ang takbo. Ngunit sa gitna ng madulas na kalsada, nakita ni Luke ang sasakyan ni Mia na gumigewang. Isang malakas na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw, kasunod ng pagbangga ng sasakyan ni Mia sa isang poste. Mia! Sigaw ni Luke. Nang marating niya ang sasakyan, nakita niya si Mia na walang malay. May dugo sa noo at nakakapit pa rin sa kanyang tiyan. Ang huling instinct ng kanyang ina ay ang protektahan ng kanyang mga anak kahit sa huling sandali. Doon lamang na-realize ni Luke ang kontrata. Ang shares ng kumpanya at ang galit niya kay Taylor ay walang kwenta kumpara sa buhay ni Mia at ng kanilang mga anak. Ang puting pasilyo ng ospital, tila walang katapusan. Sa bawat pagpatak ng segundo sa orasan, lalong bumibigat ang dibdib ni Luke. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay basa pa ng ulan at may bahid ng dugo ni Mia. Family of Mrs. Branson? Tawag na isang doktor pagkalipas ng ilang oras na tila naging habang buhay para kay Luke. Mabilis tumayo si Luke. Ako ang asawa niya, Doc. Paano siya? Ang mga anak ko. Mumuntong hininga ang doktor, ang muka ay seryoso. Stable na ang kondisyon ni Mia. Ngunit dahil sa lakas ng impact at sa tindi ng stress na naranasan niya, muntik na nating maiwala ang sanggol. She is on strict bed rest. Kailangan niyang iwasan ang anumang emosyonal na ligalig. Sa ngayon, milagros silang nakakapit, Mr. Branson, pero kailangan niyo silang protektahan. Nang makaalis ang doktor, napasandal si Luke sa pader at dahan-dahan napaupo sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang muka ng kanyang mga palad. Ang lalaking kilala bilang ruthless businessman ay nanginginig ngayon sa takot. Pumasok si Luke sa IC room ni Mia ng dahan-dahan. Ang tunog ng monitor, ang tanging maririnig sa loob. Nakita niya si Mia, maputla, may benda sa ulo at maraming tubo na nakakabit. Lumapit siya, tinawakan ng malamig na kamay ng asawa. Mia, patawarin mo ko. Bulong niya, ang boses ay basag. Naging bulag ako. Akala ko ang kumpanya at ang paghiganti sa nakaraan ang mahalaga. Pero nang makita kitang duguan ang sasakyang yon, na-realize kong wala akong kwenta kung mawawala ka. Naalala ni Luke lahat ng pagkakataon na binaliwala niya si Mia. Ang mga gabi na nagluto to ng hapunan na hindi niya tinikman. Ang mga sandaling naghahanap to ng kalinga na ipinagkait niya. Huwag mo akong iiwan, Mia. Bigyan mo ako ng pagkakataong itamang lahat. Hindi na to tungkol sa kontrata. Mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. Pag-amin niya sa gitna ng pag-iyak. Isang katotohanan na huli na niyang natanto. Kinabukasan, dumating si Taylor. Sa ospital, suot ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Look, darling, balita ko gising na siya. I'm sure you're ready to sign the annulment papers now that the scandal is out. Tumingin si Luke kay Taylor. Ngunit wala nang dating pagtingin na puno ng obligasyon. Ang nakikita na lamang niya ay ang babae na halos ikamatay ng kanyang pamilya. Umalis ka na, Taylor. Malamig na sabi ni Luke. What? Look, she lied to you. Nilabag niya ang kontrata? Sigaw ni Taylor. Ang kontratang yon ang pinakamalaking pagkakamali ko at ang pananatili mo sa tabi ko ang siyang pangalawa. Sagot ni Luke habang kinukuha ang kanyang security radio. Security, escort Miss Taylor out of this hospital at siguraduhin niyong hindi na siya makakalapit sa asawa ko o sa kumpanya. You will regret this, Luke. Mawawala sa iyong lahat, banta ni Taylor habang kinakaladkad palabas. Nasa loob ng kwartong ito ang lahat ko, Taylor, at hindi ko nahahayaan na may makakita at manakit sa kanilang muli. Mariing sagot ni Luke. Bumalik si Luke sa tabi ni Mia. Sa pagkakataong to, nakita niya dahan-dahang dinilat ni Mia ang kanyang mga mata.
Ang takot sa mga mata ni Mia nang makita siya ay tila isang saksak sa puso ni Locke, ngunit determinado siya na bawiin ang tiwalang sinira niya. Dahan-dahan, iniangat ni Mia ang mga mata niya. Nang makita siya ay tila isang saksak sa puso ni Locke, ngunit determinado siya na bawiin ang tiwalang nasira niya. Dahan-dahan, idinilat ni Mia ang kanyang mga mata. Ang amoy ng antiseptic at mahinang tunog ng makina ang siyang bumati sa kanya. Ngunit ang unang bagay na naramdaman niya ay ang bigat sa kanyang mga kamay. Nakatungo si Locke sa gilid ng kanyang kama, mahimbing na natutulog habang mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay. Ang dating makisig at laging maayos na si Locke ay mukhang pagod at gusot ang suot. May bakas ng tuyong luha sa mga pisngi. Nang gumalaw si Mia, agad na nagising si Locke. "Mia, salamat sa Diyos!" bulong ni Locke. Akmang yayakapin to ng mahigpit pero napatigil siya nang makitang takot sa mga mata ni Mia. Mabilis na binawi ni Mia ang kanyang kamay. Ang mga anak ko, Locke, nasaan sila?" Gumaralgal ang boses ni Mia. Sinubukan niyang bumangon ngunit pinigilan siya ng kirot. "Ligtas sila, Mia. Ligtas ang kambal natin." Pagpapakalma ni Locke. "Ang sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Huwag kang mag-alala." Hindi ko hahayaan na mayroong mangyayari sa'yo." "Bakit ka nandito?" tanong ni Mia, ang mga luha nagsisimula ng pumatak. Sabi mo umalis ako. Ang sabi mo ayaw mo kaming makita." Nilabag ko ang kontrata, Locke. Handa na akong magpaanol. "Huwag mo lang kukunin sa akin ang mga anak ko." Ang bawat salita ni Mia ay tila saksak sa dibdib ni Locke. Lumuhod siya sa gitna ng kama. Hindi alintana ang kanyang pride. "Wala na ang kontrata, Mia. Sinira ko na to," sabi ni Locke habang inilalabas ang mga pira-pirasong papel mula sa kanyang bulsa. "Naging bulag ako sa galit at sa ambisyon. Akala ko ang pagpapakasal sa'yo ay isang transaksyon lang para makuha ang gusto ko. Pero nang makita kita, duguan sa kalsada, na-realize ko ikaw pala ang kailangan ko para maging buo ako." "Hindi kita maintindihan, Locke. Paano si Taylor?" "Wala na si Taylor, Mia. Pinatapon ko na siya sa buhay natin. Siya ang nagplano ng lahat para sirain tayo, pero huli na nang ma-realize ko na ikaw ang tunay na siyang nagmamalasakit sa akin. Patawarin mo ko kung naging anino ka lang sa buhay ko noon. Mula ngayon, ikaw nang magiging liwanag ko." Hinawakan ni Locke ang tiyan ni Mia ng may matinding pag-iingat. "Hayaan mo kung bumawi, hindi bilang asawa sa papel, kundi bilang ama ng mga anak mo at lalaking handang mamatay para sa'yo." Hindi agad sumagot si Mia. Ang sugat ng nakaraan ay malalim, ngunit ang pagmamahal na tinago niya ng matagal ay naroroon pa rin. Naghihintay lang ng tunay na tahanan. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, isang pangako ang nabuo. Isang pangakong di na nakasulat sa papel kundi nakaukit na sa puso. 5 buwan ang lumipas, ang mansyon ng mga Branson di na kasing lamig ng dati. Puno na to ng mga gamit pambata, malalambot na unan at higit sa lahat, ang presensya ni Locke na hindi na umaalis sa tabi ni Mia. Isang hapon habang nagbabasa ng libro si Mia sa garden, naramdaman niya ang pamilyar na kirot. "Locke, ang mga bata!" sigaw niya. Di nagtagal sa loob ng delivery room, narinig ang 2 magkasunod na iyak. Isang batang lalaki at isang batang babae. Nang iabot ng nurse ang mga sanggol kay Mia, pumasok si Locke na may dalang mga bulaklak. Ang mukha ay puno ng kagalakan. Sina Liam at Leah. Bulong ni Mia habang hinahaplos ang maliliit na daliri ng mga anak. Humalik si Locke sa noo ni Mia at sa mga sanggol. "Welcome to the world, my little angels." At salamat, Mia. Binigyan mo ko ng pamilyang di ko kalaing deserve ko. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa malawak na hardin ng pamilya Branson. Wala nang dating tensyon at katahimikan sa loob ng mansyon. Ngayon, ang bawat sulok ay puno ng mga laruan, tawanan at ang buraot na amoy ng bagong lutong cookies. Si Locke na dati laging nakasuot ng planchadong suit, nakaupo ngayon sa damuhan. Hinahayaan ng 5 taong gulang na si Leah na lagyan siya ng princess crown na gawa sa plastic. Habang si Liam naman nakasakay sa kanyang likod at nagkukunwaring nangangabayo. "Daddy, you look like a queen," tumatawang sabi ni Leah. "Basta't para sa inyo, magiging reyna man o kabayo si Daddy, ayos lang," nakangiting sagot ni Locke.
habang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya na di kayang bilhin ng anumang pirma sa kontrata. Lumapit si Mia mula sa terrace, dala ang isang tray ng merienda. Mas lalo siyang gumanda sa paglipas ng panahon. Ang dating anino ng lungkot sa kanyang mga mata, napalitan ng kistap na isang babaeng minamahal at pinapahalagahan. Look, baka mapagod ka na. Hayaan mo muna silang maglaro mag-isa, paalala ni Mia. Tumayo si Luke, maingat na binaba ang mga bata at lumapit sa kanyang asawa. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa bewang ni Mia at isinandal ang kanyang noo sa noo nito. Hindi ako mapapagod sa buhay na to, Mia. This is the only business arrangement I want to keep for the rest of my life. The business of loving you and our children. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang kambal, nag-aayos si Mia ng kanilang mga gamit nang mahanap niya ang isang lumang sobre sa ilalim ng kanilang kama. Ito ang orihinal na marriage contract na pinirmahan nila noon. Marami na itong tupi at kupas na ang tinta. Bakit may tinatago yan? Tanong ni Luke na pumasok sa kwarto at nakita ang hawak niya. Para ipaalala sa akin kung gaano kalayo na ang nararating natin, sagot ni Mia. Sino ang mag-aakala ng isang malamig na kontrata ay magiging mitsa ng isang mainit na pamilya? Kinuha ni Luke ang papel at sa harap ni Mia, dahan-dahan tong pinunit sa maliliit na piraso. Di na natin kailangan ng papel para patunayan na akin ka at sayo ko. Ang bawat tibok ng puso ko ang bagong kontrata natin at ang duration nito ay forever. Naglakad silang dalawa patungo sa bintana, pinagmamasdan ng mga bituin sa langit. Ang dating Mia na nakakulong sa gintong hawla ay malaya na, hindi dahil lumisan siya kundi dahil ang kanyang hawla ay naging isang tunay na tahanan. Sa labas, ang hangin ay tila bumubulong ng isang kwento ng pag-asa na kahit ang pinakamalamig na puso kayang tunawin ng tunay na pag-ibig. At kahit ang pinakamadilim na simula ay may kakayahang humantong sa isang pinakamagandang wakas.